Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the fourth topic for this series, and our topic is all about the divider of time. And our scripture is all about Galatians chapter 4, verse 4. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. So, tungkol saan nga ba tong verses na ito? So, ang verses na ito ay tungkol sa, ito ay nagpapakita ng perpektong plano ng Diyos sa pagpapadala ng kanyang anak sa tamang panahon. So, dumating si Jesus upang magdala ng pagbabago sa kasaysayan ng tao. So, mula sa lumang tipan ng batas patungo sa bagong tipan ng biyaya. So, mula sa lumang paglikha patungo sa bagong paglikha, at mula sa lumang pagkatao at patungo sa bagong pagkatao ay siya ang nagmarka ng bagong simula para sa sangkatauhan. So ngayon nadako tayo sa ating teaching. So our first teaching is Old Covenant Law and New Covenant Grace. So yung sa pagdating ni Jesus, tinapos niya ang lumang tipan na nakatuon sa batas at sakripisyo. So, siya ang katuparan ng batas at nagdala ng bagong tipan ng biyaya. So, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng direktang relasyon sa Diyos at ang batas ay nagpapakita ng ating pangangailangan sa tagapagligtas. Si Jesus ang sagot sa pangangailangan na iyon. At ngayon tayo ay namumuhay sa ilalim ng biyaya at hindi ng batas. So second is old creation and new creation. So si Jesus ay nagdala ng bagong paglikha sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. So ang mga mananampalataya sa kanya ay ginawang bago, nilinis mula sa kasalanan at binigyan ng bagong layunin sa buhay. So ang dating makasalanang buhay ay pinalitan ng buhay na nakatuon sa Diyos. At si Kristo ang nagbigay daan sa atin upang maging bagong nilalang na puno ng Espiritu Santo. So, last is old self and new self. So, yung pagdating ni Jesus ay nagbigay siya ng kapangyarihan sa atin na talikuran ng ating lumang pagkatao. Ang ating makasalanang pagkatao ay ipinako na nasa krus kasama si Kristo at tayo ay may bagong buhay sa Kanya. Ang bagong pagkatao ay binuo sa katwiran at kabanalan na galing sa Diyos. So, ang ating bagong sarili ay isang patotoo ng gawain ng Diyos sa ating buhay. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is level up our commitment to Jesus. So, dapat natin sikapin nating palaguin ang ating pananampalataya kay Jesus at wag tayong manatili sa mababaw na relasyon, bagkus maglaan ng oras sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at pagsamba. So, dapat natin sundin ang kanyang mga utos ng may pananampalataya at pagsunod. So, ituring natin si Jesus bilang sentro ng ating buhay at huwag tayong magdalawang isip na isuko ang ating mga layunin para sa Kanya at ipakita natin sa gawa ang ating mga commitment sa Kanya. So, second is live our new creation identity in Christ. So, dapat natin kilalanin ang bagong buhay na ibinigay sa atin ni Kristo at mamuhay ng may katwiran at kabanalan. So, alinsunod sa kalooban ng Diyos, magpakita ng pagmamahal, kabutihan at pagpapatawad sa iba bilang patunay ng ating bagong pagkatao. So, maging matatag sa pagtitiwala kay Kristo kahit sa gitna ng pagsubok. Dapat nating hayaan ang ating buhay na maging liwanag sa iba na nagpapakita ng pagbabago na ginawa ni Jesus sa atin. So, last application is let go of our past life and bad behavior. So, dapat natin talikuran ang ating mga dating kaugalian na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, magpatawad sa sarili at sa iba upang maging malaya sa bigat ng nakaraan. Huwag nating hayaan ng ating mga maling desisyon sa nakaraan ang magdikta ng ating kinabukasan. So, patuloy na magbago at magpursige na maging kawangis ni Kristo. Dapat tayong magtiwala sa Diyos na laging may bagong simula para sa atin. So, ngayon nadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, are we being transformed into our new identity in Christ? Is it obvious? So, yung bagong pagkatao kasi natin sa ilalim ni Kristo is dapat makita sa ating mga salita, gawa, at pananaw sa buhay. So, ang
tunay na pagbabago ay hindi lamang panlabas, kundi panloob din. So, dapat habang tayo ay patuloy na lumalapit kay Jesus, ang ating ugali at desisyon ay nagiging mas malapit sa kanyang karakter. So, dapat maging malinaw sa ating pamilya, kaibigan at komunidad ang ating bagong buhay kay Kristo. So, ngunit ang proseso kasing ito ay hindi laging madali. Alam naman natin na kailangan ng pananampalataya, panalangin at pagsisikap na patuloy na sumunod sa Kanya. So, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang talikuran ng kasalanan at yakapin ang bagong buhay. So, sa huli, ang ating layunin ay hindi lamang mabago, kundi maging instrumento ng pagbabago sa buhay ng iba. So, let's pray na po. Lord God, salamat sa iyong anak na si Jesus or si Jesus Christ na nagbigay ng bagong simula sa amin. Tulungan mo kaming talikuran ng aming lumang pagkatao at yakapin ang bagong buhay na mayroon kami. Lord God, bigyan mo kami ng lakas upang mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban at maging ilaw sa lahat. So, Lord God, naway makita ng mundo ang pagbabago na ginawa mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.